So our title is Right Mind Will Bring You to Right Vision that leads to favor, provision, and blessing. Hello? So doon pa lang alam nyo na. So Proverbs 29:18, where there is no vision, actually naituro ko na po ito noon pa, last year. Pero himay-himayin po natin. Sabi niya, where there is no vision, pag sinabi mong no vision, no redemptive revelation of God, the people perish. Okay? But he who keeps the law of God, which includes that of man, batas daw ng Diyos at batas ng tao, are blessed. Pag sinabi mong blessed, happy, fortunate, and enviable is he. Heavenly Father, I lift up to you these words of yours that we are going to receive. May your fresh revelation be upon us in Jesus' name. So pag sinabi mong dream, it is a desire. Sometimes, it's unreachable. Kaya nga po, panaginip eh. Pag sinabi mong panaginip, parang imposible. Pag sinabi mo namang goal, it is specific, measurable, actionable step that help you achieve your vision. Pag sinabi mo namang vision, it is a broad, long-term, and inspirational picture of a desired future state. Amen po ba? So nakalagay po doon, no right mindset, no right vision. Bakit po? Sapagkat ang vision, aabutin mo pa lang. Amen. Hindi po siya madali. Ang isang vision, nakita mo na ang isang malaking litrato sa hinaharap. Kumbaga sa aming mga engineer, meron na siyang perspective. Kaya sa front page ng plano, ang nakalagay po doon ay yung perspective, yung kabuuan na ng bahay. Makikita mo na doon ang itsura, makikita mo na doon ang lahat ng kalalabasan ng gagawin. And the next page will tell you the details kung paano siya itatayo. Nakita niyo po ba? Mga kapatid, in any battle, we need to conquer it first to our mind. Okay? In any battle that needs to finish or conquer, we need to conquer it first to our mind. Naget niyo po ba? Kung meron kang vision na nakikita, dapat sa isip mo pa lang, mapagtagumpayan mo na siya. Because mind is the control center of your life. Before you can change circumstances, you must first change your mentality. Sabi mo nga sa katabi mo, hanap ka ng katabi mo, come on. Before you can change your circumstances, you must first change your mentality. Bago mo mabago ang isang sitwasyon, kinakailangan baguhin mo muna yung pag-iisip mo. Because mindset is the battleground of destiny. Amen po ba? Kaya kapag hindi maayos na pag-iisip, wala ring mainam na pagtingin. Yun ang sinasabi natin minsan, sarado isip kasi nito eh. Amen? Kaya kinakailangan para maganda ang iyong paningin, baguhin mo muna ang iyong isipan. Magtataka ka, yung sinasabi ni Presi kanina, wala ka namang ginagawa. Pero ang tingin sa'yo ng ibang tao, bad trip. Why? Madumi isip nila eh. Amen? Nananahimik nga po ako eh. Nabuksan-buksan ko yung message doon sa message ni Mean. Yung kapatid niya sinabi, ganito, ganito. Ako daw ay minamanipula ko siya. Sabi ko, bihira. Wala akong ginagawa. Pero ang tingin nila sa akin, ganon. Why? It is because they do not have a clear mind. That's why sarado rin ang vision nila. Amen? Kaya kapag ka tumingin at pangit kagad ang tinitingnan, may diferensya yan siya. Madumi isip. Kaya kailangan malinis ang isip
para maliwanag ang tingin. Tumingin lang ako sa babae, masasapok ka na. Ang tingin ko dapat masalvation to. Aray mo. Kipak! Amen? Kaya ang Romans chapter 12 verse 2, sinasabi niya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Alam niyo po mga kapatid, everything that the Lord wants to do in your life, alam niyo, it starts with your mindset. Everything that the Lord wants to do in your life, it starts with your mindset. Magsisimula lagi yan sa isip. Ano sa Tagalog yan? Sabi niya, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang, sabi ng salita ng Panginoon, maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi mo nauunawaan ang kalooban ng Diyos, ayaw mong baguhin yung pag-iisip mo. You know, Moses, birihin mo, dinala niyo ba kami rito? Ang dami, struggle sila sa Egypt eh. Pero si Moses, nagbago po ang isip niya eh. Kailan nagbago ang isip ni Moses? Nung nasa bingit na sila ng circumstances. Malapit na silang abutan ng mga Ehipto. Kung hindi siya nagbago ng isip, patay silang lahat eh. Pero dahil binago niya ang isip niya, nagkaroon ng solusyon ang kanilang sitwasyon. Anong isinigaw niya? In Exodus 14, lakasan ang loob! Lakasan ninyo ang inyong loob! Tingnan na lamang ninyo kung ano ang gagawin ng Diyos. O paano tayo iligtas ni Yahweh. Nung nagbago ang kanyang isip, nagkaroon ng solusyon ang kanilang circumstances. You know, brothers and sisters, change will never come with a louder prayer and worship. Change will only come when you start or begin to think differently. Hello? Kapag binago mo pag-iisip mo, natutuwa ako kay Omel sa kay Josela. Sinasabi nila, nung last year talaga naman, sakit dito, sakit diyan, sakit. Sabi ko, Omel, it's high time for you to decide. Magdesisyon kayo para sa inyong pamilya. You have to change that mentality. Gusto niyo may mangyari sa buhay niyo, baguhin niyo to. Nakikita ko sila ngayon. Nagpupursige. Sige lang, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Lalaki rin yung mga bata na yan eh. Magiging maayos din ang sitwasyon. Amen po ba? In Proverbs chapter 4, verse 23, sabi niya, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Kung ano ang dinesisyonan ng isip, mga kapatid, pinag-aralan natin ito eh. Saan pupunta? Saan pupunta? Sa puso. Ang isip can control whatever good or bad. Maganda man o pangit, ang isip po ang may kontrolado noon para kung ano ang tatanggapin niya, mabuti o masama. Kapag binaba niya na ang kanyang desisyon sa kanyang puso,
Ang puso walang kakayanan baguhin ang desisyon ng isip. Kaya sabi niya, guard your heart. Utusan mo yung puso mo, hoy! Huwag ka tanggap ng tanggap. Ibalik mo muna sa isip, uy, naipag-isipan mo ba mabuti yan? Kasi the moment na yung isip, ibinaba na sa puso, wala ka na magagawa dyan. Yun na ang ikikilos ng katawan. Kaya dapat nag-iisip mabuti. Amen po ba? Kinakailangan ng lahat ng desisyon mag-uukat sa tamang pag-iisip. Anong sabi ng mundo? Mapapanood mo sa, maririnig mo, mapapanood mo. Ano sabi? Sipag lang. Araw-araw sipag lang. Pero ang daming masisipag na hindi nagiging successful. Hello? Ang sinasabi ng kingdom mindset, mga kapatid, hindi sipag, kundi you are designed to do more. Push yourself. There is more capabilities waiting for you. May kakayanan ka, hindi lang yan, hindi ka lang dyan. Push mo yan. Yan ang disenyo mo. May magagawa ka pa dyan sa sitwasyon mo na yan, hindi ka lang dyan nagtatapos. Amen po ba? Not of emotions and feelings, but the state of your mind. Hello? Ano ang estado ng iyong pag-iisip? Pastor, wag naman nakadistract eh. Kaya laging sinasabi ni Pablo, imitate me as I imitate the Lord. Amen po ba? Tandaan po natin yung ating ibinahagi noon, yung body, soul, and spirit. Without proper alignment to the Lord, mga kapatid, ang ating mga isipan, magiging limitado lamang po tayo. Hello? Kaya yung sinasabi sa Romans chapter 12, verse 2, renew your mind, it is a command. Pag sinabi mong command, mga kapatid, kailangan mong sundin. Hello? Pag hindi mo sinunod na dapat mong baguhin yung pag-iisip mo, you can never understand His good, pleasing, and perfect will. Amen. Hello? So I would like you to ask yourself right now, what is your vision for yourself? Ano ang vision mo ngayon sa iyong sarili? Sa iyong integridad, sa iyong compassion, sa iyong values and faith? What is your vision? Check mo ngayon, ano vision? Or gumigising ka lang nung para bang walang laman ng isip mo? Nagagawin mo na lang paulit-ulit yung routine mo? There must be a vision. And it will start to a right mind. Amen po ba? Kung ikaw ay umaasa sa iyong kalakasan, sa iyong galing, mga kapatid, naku po, ang buhay natin dito sa mundong ito ay hindi tungkol sa iyo. Ito po ay tungkol sa kalooban ng Diyos. Amen? That is why we need to be realigned to God. So, ulitin ko lang po ito. Naituro ko na ito eh. Mabilis lang tayo, di ba? So, saan ba manggagaling yung vision mo? Vision should come from number 1, redemptive revelation of God. Can we say that? Redemptive revelation of God.
Pag sinabi mong redemptive revelation, mga kapatid, God revealing Himself to human being. Kung ano siya, pinapakita niya at ipinapaunawa sa iyo. Kung paano siya mag-isip, kumilos, at gumalaw. Amen po ba? Saan mo ito makikita? Through His Word and through His Son. Sabi ng John chapter 1 verse 1 and 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. And then in verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of God, one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Pwede pang pakibalik mo doon sa Proverbs, yung unang verse. Ayan. Where there is no vision, ano yon? No redemptive revelation of God. Mahalaga po ba yung redemptive revelation of God? Yes. Amen. Sa mundo, ang tawag po doon, positive thinking. Pero ang Diyos, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, ang tawag po dyan, it is not positive thinking, but truth thinking. Ano sabi natin? The truth shall set you free. Saan daw makikita ang katotohanan sa Diyos lamang? Sa Kanyang mga sinalita na, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Pinapalakas mo lang yung sarili mo eh. Nagpa-positive thinking ka. Pero limited pala siya. Pero kapag ka truth thinking, mga kapatid, hindi mo isip yun, isip ng Diyos yun. Ina-adapt mo lang. Amen po ba? So, paano ba ito tinitignan ng Diyos? Paano ba ang kilos ng Diyos? Hindi yung paano ba ang tingin ng mundo, o tingin ng katabi mo, o tingin ng nakakarami. Ang lagi mong itanong sa sarili mo, paano ito tinitignan ng Diyos? May dalawang uri kasi. Yung Egypt mentality and Canaan mentality. Yung Egypt mentality, anong nakita nyo sa Egypt mentality? Reklamo. Ano pa? Panggugulang. Alam nyo yung anong panggugulang nun sa Egypt mentality? Di ba nagpaulan ng mana? Sabi ng Lord, kumuha lang kayo ng kaya niyong ubusin sa araw na ito. Pero anong ginawa ng Egypt mentality? Ay, baka bukas wala na. Kumuha tayo ng marami. Ano nangyari? Nabulok. Amen? Wala rin nangyari. Miski madami kang itinago, dahil natatakot ka na baka bukas wala na. Ganun tayo eh. Tama? Panic. Nagpapanik tayo dahil sa takot na baka bukas wala na. That's Egypt mentality. Ano naman yung Canaan mentality? Pinadala ang 12 spy. Yung 10 negative ang report, di natin kaya. Grabe, ang lalaki ng tao, mga higante. Titirisin lang tayo eh. Pero 2 lang nag-report ng tama ang mentalidad. Kaya natin. Dahil ba positive thinker sila? No. The truth thinking. Ano yung truth thinking? May Diyos tayong kasama. Hoy! May Diyos tayong kasama. Na-achieve po ba nila? Yes. Ano yung Canaan ngayon? Israel at saka Palestine. Yung Canaan na yan, Israel at saka Palestine.
Ang liit lang. Bakit kaya hindi binigay ng Lord ang napakalaking lupa sa kanila? Amen? Kasi ang Panginoon hindi mahalaga yung malalaki. Birihin mo yung kalaban din nila yung Palestine eh. Eh di ba kayang-kaya silang bombahin at tirisin? May nakatalo na ba sa Israel? Wala. Anong difference? Dahil ba sa mga bomba nila? God is always with them. Hello? So hindi ito dahil sa kakayanan mo, kundi ito ay redemptive revelation of God that I am with you always till the end of the world. I will uphold you with my righteous right hand, says the Lord. Hello? Kaya mo pa ba siyang panghawakan kapag ikaw ay nasa dulo ng Red Sea? At ayan na yung kalaban, kitang-kita mo na, ayan na. Lahat ng simptomas nandyan na. Kaya mo pa rin bang sasabihin, yung sinabi ni Moses, huwag kayong matakot. Tingnan nyo na lamang kung paano tayo iligtas ni Yahweh. Hallelujah. Our purpose begins with revelation. Ano ba ang purpose ng Lord sa iyo o sa tao? To have dominion. Tama po ba? To become citizens, not members of this church. Ano pa ang vision na binibigay sa iyo ng Panginoon? Sa Diyos lamang. Ang Diyos lamang po ang dapat na sentro ng lahat ng bagay. Ano pang vision na binibigay sa iyo ng Panginoon sa oras na ito? Ng lahat ng resources na binibigay niya sa iyo, dapat marunong kang mag-manage. You need to be a good steward of God's blessing. Kaya nga po, what the Word of God and Jesus is telling me, you must be God's witness to love and salvation to others. You must be a source of faith and truth to others. You must be a source of guidance and direction to others. You must be a spiritual growth and nourishment to others. Mga kapatid, dito sa mundong ito, dito sa ginagalawan nating mundo, mga kapatid, binabaliwala po natin ang espiritu eh. Kasi nga, hindi natin siya nakikita. Sabi naman ng salita ng Diyos yun. Pero alam niyo po ang dapat? Spirit-powered approach to the natural world. Integrating faith into all life. Driven by God's will. Dapat po, spirit-powered approach po ang pagharap natin sa natural world. Hindi po separated ang spirit sa natural world. Kaya po, maraming mga religion, nag-focus po sila sa ritual. Yan po yung tinatawag nating church mentality. Bakit may rituals? Eh kasi akala nila, doon yung may sinasayaw yung maliit na ninyo-mulak. Why? Kasi akala natin separated eh. Hindi po. Lahat ng pagharap natin sa mundong ito, mga kapatid, dapat spiritual approach. Hallelujah. May nakukuha po ba tayo? Mabilis lang, no? Bakit? Kasi sabi ng Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentiles." Kaya nga po, inaprubahan ng gobyerno ang pagse-celebrate yearly ng Bible Month celebration. Ganyan po ka-powerful ang salita ng Panginoon. Hindi po siya separated para lamang sa loob ng simbahan. Lahat ng aspeto ng buhay natin, spiritual approach po ang ginagawa dapat natin. Ultimo pagsakay mo sa jeep, ultimo pagligo mo sa araw-araw, sabi niya, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Ang nangyayari kasi, sa simbahan, mabait ka. Pagpasok mo sa opisina nyo, iba ka na. Pag nagkita-kita magkakaibigan, iba ka na. Lahat ng bagay, ano man ang gawin natin, there must be a spiritual approach based on the Word of God.
Amen po ba? Sabi ng Romans chapter 10 verse 13 to 14, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Do you believe that? How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Kaya nga mga kapatid, we have to recognize the presence of the Holy Spirit. In Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ang tinuro ng church sa atin, let us go out of this place, evangelize, share the gospel. Lahat po tayo, ginawa natin yan eh. May nangyari? Wala. Pero kung spiritual approach ka sa family mo, sa friends mo, we don't need to go outside. Pamilya mo palang puno na to. Bakit? Spiritual approach ka. Pinakikita mo sa pamilya mo, ikaw ay lingkod ng Diyos, anak ka ng Diyos, tama ang mga pinaggagawa mo. Makikita nila, ay, ang bait naman ng anak ko. Bakit kaya? Hindi natin kailangan kumatok ng mga bahay at magbigay ng flyers. Sa pamilya pa lang natin, if you approach it spiritually, mga kapatid, if you believe to the Word of God, mga kapatid, it is His power for salvation. Sino rito ang nag-share na sa kanyang kamag-anak? Share it. Share nyo, mga kapatid. If only we could share it in spiritual approach, mga kapatid, hindi po tayo magkakasya rito. Malamang, magdadalawang service tayo, magtatatlo, mag-aapat, hanggang 5, hanggang 6, hanggang 7. Alam mo, ang conviction ko kaninang umaga as I do the walking, sabi ng Lord sa akin, tingnan mo yung basketball court mo. Buksan mo yan sa tao. Simula ka ng gawain dito sa bunkers. Kaya, I'm going to make a plan. Magsisimula kami doon. Daming kaibigan Tita Mayan mo eh. Si Tito S mo, kilalang-kilala na doon sa bunkers. Ang dami niya. Sabi sa akin nung gumagawa ng kalsada, kilala kayo ni S. Ni Kuya S. Bakit po? Nag-donate sila dito ng semento. Sabi ko, talaga to si Kuya S. Political, siya, person, yung bang galing niya makisama. So sabi ko, Lord, magbubukas talaga ako ng gawain dito. Si Tita Mayan ninyo, gaganyan-ganyan, pati yung ultimo kalilipat lang. Kaibigan na nila eh. Makikita kasi nila, Tita Mayan nyo, ang laki ng bahay, nananalbos. Kapitbahay. Uy, madam, akala nila katulong pa nga siya minsan eh. See? So, we will going to include that in our 2026 plan. Start lang to. Start lang. Amen po ba? Sa Matthew 25 verse 36 to 40, kung titignan natin dito, mga kapatid, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in? Or needing clothes or clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for the one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Okay, gusto niyo ng revelation? Kasi yun ang number 1 natin, redemptive revelation of God. Sino rito gustong tumanggap ng revelation ngayong gabi? Dito sa ating mga nabasa, mga kapatid, ang bottom line lagi ng kalooban ng Diyos,
Laging kasama ang ibang mga tao sa pakinabang, hindi lamang para sa sarili mo. Yan kadalasan ang pinakamadaling maunawaan na kalooban ng Diyos. Nagbabago ka ng isip, hindi lamang mapalakas ang iyong sarili, kundi maging malakas ka para marami ka pang magagawa para sa iba. We are blessed to be a blessing. Ano ang vision mo ngayon? Pansarili ba o kasama rin ang iba? Ito po yung first revelation na bigay ng Diyos ngayon sa atin. Hello? Ako'y na-bless sa ating kapatid. Niisip niya yung tatay niya. Bumili ng sasakyan, di pa sila marunong magmaneho. But why is it that God granted this prayer? Kasi hindi selfish yung kanyang vision. Ang vision niya ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa tatay niya. Tandaan po natin, ang first vision na yan, ang bottom line lagi na kalooban ng Diyos, pagpapalain ka hindi para sa sarili mo lang. Hoy! Kasi ngayon, ang labanan, contest. 36 inches ka, may 72 ako. Times 2 lang. Sabi nung pinakamayabang, ako 100 inches. May bago ka, kailangan meron din akong ganito. Pero ang gusto ng Panginoon, pag ikaw ay nagkaroon ng vision, huwag mong tingnan yung vision na yan para lang sa sarili mo. Tingnan mo yung vision na yan para maging pagpapala ka rin sa ibang tao. Bakit pinagpapala sila Daniel? Their vision is not just for themselves. Meron silang 3 tinutulungan. Empleyado nila. They can do it themselves. Kaya naman nilang sanay sa hirap yung dalawa na yan eh. But instead na solohin nila ang pagpapala, they can share. Natutuwa ako sa vlog ni Olive, yung nanay nila, PK. Tawag niya kay Buddha, manager, praise the Lord, si manager. Why? Kasi si Buddha ngayon, siya na yung nagbabayad ng groceries. You don't need to share the gas. John 3:16, mami. Sometimes ang gusto ng mami nyo, 1,016. Imposibleng hindi lalambot ang magulang ninyo. Nakita nilang binibigay nyo ang tulong sa kanila. You are blessed to be a blessing. Bakit hindi nyo madala-dala magulang nyo rito? Baka tamad ka, sarili mo lang iniisip mo, uwi kang masaya dahil nagtutugtog, nagsasayaw ka dito, nag-service ka, akala mo blessed na blessed ka sa Lord. Sabi ng Lord, huy, you want to win others? Include them in your vision. Amen? Do not just enjoy God's presence. Tell them, tell the people, tell the world. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, di ba? Tell the world that He died for them. Tell the world, ano pa yung sinasabi niya doon? That He lives again. Kaso ang nangyayari niya, tell the world about yourself, tell about your success, huwag ka nang painggit. God has blessed you to be a blessing. I hope that tonight, after this, ibahin nyo yung vision ninyo. And God will definitely bless you kapag tama po, naka-align ka sa vision niya. Anong vision ng Diyos? Gusto niya makasama ang iba sa pagpapalang ibibigay niya sa iyo. Amen po ba? Number 2, vision should come from, sabi niya doon sa Proverbs, who keeps the law of God and man. Law of God refers to God's divine commands and standards of righteousness. Law of man refers to the law created by human societies and governments. Pareho po na dapat mong igalang at sundin. So saan ka pa kukuha ng paniniwalaan mo para sa sarili mo? Di doon sa gumawa sa atin ang Diyos. Kaya nga po salita ng Diyos. Amen? Ang gulo-gulo ngayon, pinag-aawayan yung West Philippine Sea. Ang galing ni Senator Marcoleta na ipaliwanag niyang mabuti. Laban kayo ng laban sa China. Hindi naman maliwanag kung ano ang ipinaglalaban ninyo. Dahil ang West Philippine Sea pala, tayo lang ang may gawa nun. Panahon ni Pinoy 2012, sila lang ang nagpangalan. Nakita nila yung mapa,
tawagin natin yung boundaries na yan ng West Philippine Sea. Tapos hindi naman nila isinabmit ang sukat sa pandaigdigang kaalaman. So tayo lang ang nakakaalam na, ito pala ang West Philippine Sea, huwag kayo lalapit. Hindi naman alam ng China yun, hindi talagang gera. Ang batas dapat po maliwanag. Ang Diyos po ang kanyang batas maliwanag. Amen po ba? Alam nyo, itong mga na-achieve natin sa buhay, tandaan ninyo po, miski graduate ka ng management, you can still be a manager. Naniniwala po kayo doon? Pumunta kayo sa presohan. Ang daming nakapreso na abogado, ang daming nakapreso na mga professional engineers, mga professionals na nakakulong. Bakit? Mismanage po sila. Matataas ang pinag-aralan nila pero mga nakakulong. Kaya wag po natin ipagmamalaki lagi, oy, ang galing ko, malakas ako. Kaya dapat maging aware ka sa batas lamang ng Panginoon. Ganito ang gagawin ko. Amen po ba? Ha? Kaya pag may pinapagawa ang Panginoon, teka muna, ito ba'y batas ng Diyos o hindi? Hello? Si Lord po ang bottom line ng Amen. In Romans 13 verse 1 to 3, basahin po natin yan. Yan po ay pag-submit sa government authority. So may Diyos na gumagawa sa atin. Alamin natin ang sinet na mga batas para sa atin. Iyan ang mga dapat nating iniingatan sa ating buhay. Amen po ba? Tapos yung ibang Kristiyano, they question tithes and offering. Batas po ba yun o hindi? Batas yun eh. E sasabihin, hindi. Batas ng yan, Old Testament. Hello? Mas higit na kailangan natin sa panahon natin ngayon. Ilang aircon yung gumagana? Sasabihin mo sa Meralco, in the name of Jesus. Ihi kayo ng ihi doon, gamit kayo ng tubig. Pinakarpet natin ito, libre. Hiningi natin donation ni Aladdin. Anong tingin nyo sa mga pastor di nakakain? Porket mataba ako? Anong tingin nyo sa mga workers dito? Tugtog lang ng tugtog hanggang sa mamatay na sa gutom? Pinapakain po yan. Anong tingin nyo sa caretaker natin ito magwawalis? Walang blessing? Eh di walang blessing yan. That is why, kailangan po talaga ang batas. Amen po ba? Kaya nga po in any form of government, kailangan po ng tax. Para sa yung taxes? Para magawa po ang public roads, public hospitals, public schools. Lahat po manggagaling sa taxes po yun. And tithes and offering is one of the law na nagsasabi po na ibigay mo ng buong buo para may magamit po ang simbahan. Amen po ba? Basahin niyo po yung buong Romans 13. Ito po, in verse 8 to 10, tingnan natin. Let no debt remains outstanding, except the continuing debt to love one another. For whoever loves others have fulfilled the law. In verse 9, the commandments. Tingnan niyo po. You shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be are summed up in this one command. Love your neighbors as yourself. Love does no harm to neighbors. Therefore, love is the fulfillment of the law. Ano po sinasabi rito? Walang utang na hindi mo dapat binabayaran. Bakit? Dahil integridad mo yan. Pine-preserve mo ang integrity mo as man. Pag nangutang ka, bayaran mo para hindi ka masira. Pero, ang magpautang ka ng pag-ibig sa kapwa, ano sabi doon? Nakakasunod ka sa batas na itinakda ng Diyos. Ano ang pine-preserve mo doon? Pine-preserve mo naman ang pag-ibig ng Diyos na iyong natututunan sa Kanyang mga salita. Ipinapakita mo sa Panginoon na ang natututunan ko sa iyo, ipinamumuhay ko. At yan po ay continuing debt to love. Tuloy-tuloy po yan.
Ang pera o gamit na inutang natin, dapat mong bayaran. Pero ang utos na ibigin ng kapwa, walang kabayaran yan. Yan ang utang na permanente na kapag ginagawa mo, nakakasunod ka sa kautusan, hindi ka sisingilin ng Diyos dyan. Example, ano sabi ni Presi kanina? Meron teacher, galit sa kanya. Hello? Anong ginawa niya? Binabati niya, hey ma'am. Hello, ma'am. Mga kapatid, if you understand this law of God at ipinamumuhay mo ito, nagawa mo ang kautusan ng Diyos. Hindi po siya madali. It takes a lot of humbleness. Kilala ko sarili ko, matapang ako eh. Karatista ako eh. Ako kaya ko sarili ko. Nag-aral ako ng martial arts. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. I can handle. Hindi po ako malataranta. Miski may hawak ang baril o panaksak. I know I can handle. I know what to do in those situations. But you have to choose. Are you going to retaliate? Lalabang ka o magpapatawad ka? Hello? Kaya ang pag-iwas ay hindi kaduwagan, kundi pinamumuhay mo ang natutunan mong pag-ibig mula sa Diyos. Miski na ano na sinasabi, kaya lang na pagkakamala, pag umiwas ka, sasabihin, yabang. Pastor pa naman, di nagpapatawad. Wow, umiiwas na nga ako eh. Bakit ka umiiwas? Because you are preventing the fire na lumaki pa. Tama po ba? Kasi kung mainit siya, mainit ka, walang aawat. Sunog ang aabutin. Amen. So para maiwasan yon, hayaan mo na munang humupa ang galit niya. Lumayo ka na muna. Kaya sasabihin mo, lumayo ka na sa akin. Pero ang isip ng galit sa'yo, pastor ka pa naman. Di ka marunong magpatawad. Ay, yabang. Hindi nila alam pinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Now, second revelation. Ano ang pangalawang vision? Ang sinasabi niya, sumunod ka sa pinag-uutos ng Diyos. Ano yon? Ibigin mo ang iyong kapwa. Amen po ba? Because you are preserving your love to prevent fire from any further damage. Amen? Ano sabi ng Commodore Tariola? Ganun lang ilong. Ginawa ng caricature yung president ng China. Monyo ako, nagalit ang China. Pag inaway natin ng China, miski ututan lang, talo tayo. Because we are only about 97 million Filipinos compared to Chinese. Billion sila. Kaya kung tapatan lang ng utot, talo tayo. Miski kurutan lang, talo tayo. Ay yabang-yabang natin, aanim ang eroplano natin, baka di pa nga makatawid. Diyos ko, Panginoon ko. Ito mga politiko, yung Tariola, ay yabang. Binanatan ni Cayetano. Ngayon, hindi niya matanggap. Sabi niya, I cannot accept yung napaka-disrespectful ang ginawa ninyo sa akin. Mga kapatid, respect begets respect. Masakit pala ang mabastos eh. Ba't mo binastos yung presidente ng China? You are not in the position because you are not the Secretary of the Foreign Affairs. You are just a Navy. Nagigets niyo mga kapatid? Gusto mo irespeto ka? Matuto kang irespeto yung iba. Amen po ba? So, ulitin lang natin in Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he who keeps the law, blessed is he. Blessed is he. So, tandaan natin mga kapatid, no vision, no right mindset. Pag wala kang vision, wala kang tamang pag-iisip. Pagka wala kang tamang pag-iisip, lalong wala kang makikita. Ano sabi niya? Where there is no vision, ano mangyayari? The people perish. Ano ulit ang unang vision na pinakita? Dapat lahat ng vision po natin, ang tinitingnan po natin, hindi lang lagi sarili natin, dapat kasama po ang lahat sa pakinabang. Amen. Pangalawa, sumunod ka sa batas ng pag-ibig. Amen. Ano una? Kasama lagi ang ibang tao sa pakinabang.
At ang pangalawa, sumunod sa batas ng pag-ibig. Imagine ninyo kapag hindi mo sinunod yung dalawang yan. Tiyak talagang gulo. Pag lagi mo na lang iniisip sarili mo, tapos hindi mo pa susundin ng batas ng pag-ibig, gulo yan. Maniwala po kayo. Original intention to man, sabi niya, John 10:10, the thieves comes only in order to steal, kill, and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it abundance. Ano ang nanakawin ng Diyos sa atin? Mga kapatid, hindi material, hindi lakas, kundi bulagin ka sa vision na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya po dapat all eyes to Jesus. Tandaan niyo po yan. Sino dito ang nangangarap? Huwag kang mangarap para sa sarili mo. Mangarap ka. Sabihin mo sa Lord, Lord, gusto kong maging ganito dahil gusto kong makatulong sa kapwa ko. Gusto ko iangat ang pamilya ko. Gusto ko tulungan ang mga kapatid ko. Gusto ko ang simbahan namin ay ganito. Sinasama niyo po ba sa vision ninyo ang simbahan? Gusto ko mapagpala ang mga man of God. Sinasama niyo po ba kami sa vision ninyo? Hello? Alam mo kung may pagpapalain dito si Aya, si Iya. Pag sumahod yan, si Ira. Oh. Laging merong ibibigay sa pastor yan. No? Kaya lang pipilitin mo pa. Tatanungin mo, ano yan? Pengi naman. Sa kakabibigyan. Sama nyo kami sa visions ninyo. Why? Because every time you bless the man of God, hindi po nakakalimutan ng Diyos yan. Hindi po kami nanghihingi, principle po yan. Amen? Do you pray for our families? Pag-pray nyo. Alam niyo kung bakit? Pag nagka-problema ang mga asawa namin, dala namin dito yan, anong papakain namin sa inyo? Na salita ng Diyos. Mahirap. Amen po ba? So, remind yourself of this vision. Sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 19, I call heaven and earth to witness this day against you that I have set before you life and death, the blessing and the curses. Therefore, choose life that you and your descendants may live. Sabi mo sa katabi mo, choose life. Ano yung choose life natin? Choose the vision God has given unto us. Ano ulit yon? Laging kasama sa pakinabang ng ibang tao, sumunod sa batas ng pag-ibig. So choose a vision that gives you life. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo ang iyong isipan para umayos din ang buhay mo. Ano ngayon ang dapat na isipan natin? Number 1, vision that everyone will benefit. Vision to intentionally love one another. Amen po ba? Hello. Pagka inis ka sa isang tao, sino ang nagbe-benefit? Yung kinaiinisan mo o ikaw? Yung kinaiinisan mo ang magbe-benefit siya, natutulog na, ikaw kakaisip mo paling galit na galit ka. Pag nakita ko, buwisit na yun. Nakita ko palit tsura. Tama, mali. Pinakamabuti, sumunod po tayo sa batas ng Panginoon, and that's the time you will see and know the will of God to everyone. Amen. Hallelujah. Tayo lahat ay tumayo, mga kapatid.